Okay, class. So for this recorded video lecture, I will be discussing about preparing an extemporaneous speech. So I believe na pag-aralan nyo na ito during your junior, senior high, or even nung elementary pa kayo. So let me just present this para ma-review kayo kung ano nga ba yung extemporaneous speech, paano siya isulat, at of course, yung mga ipipresent ko dito, yun yung mga gusto kong makita sa inyong presentation, sa inyong final examination. Okay, so I mentioned earlier in the class na hindi na extempo talaga yung magiging final exam niyo but rather impromptu. But let me just deliver this presentation slide kasi of course there is similarity in delivering an impromptu and an extemporaneous speech specifically in the structure. So their only difference is that itong extemporaneous speech is that talagang paghahandaan mo siya. Okay? So yung sa impromptu naman ay although it will be related to your extempo, hindi mo kasi alam kung ano yung itatanong ko sa inyo during the impromptu kasi yung question na itatanong ko sa inyo for your impromptu speech is lifted from the speech you have prepared. But I will expect na you will observe the delivery, the structure to deliver your impromptu speech. It is just that, yun nga, at least somehow, meron na kayong idea kung ano yung mga questions na pwede kong itanong sa inyong final exam for your impromptu speech. Okay, so I hope malinaw sa inyo yon. So now, let's review kung ano nga ba yung extemporaneous speech. Okay? So ang extemporaneous speech ay isa siyang well-prepared speech that relies on research, clear organization, and practice delivery. So pag magde-deliver ka ng extemporaneous speech, hindi basta gagawa ka na lang based from your prior knowledge or existing knowledge. Dapat well-research at well-prepared yung speech na gagawin mo. And of course, to avoid presenting yung mga errors and your sources should be lifted from reputable sources. Okay? And syempre, meron siyang clear organization at pagka dineliver mo siya, ay perfect siya or at least somehow wala siyang flaw kasi of course you need to practice your delivery, di ba? So clear organization, clear dapat kasi nga you have to follow the structure and binanggit ko naman sa inyo during our previous discussion that whenever you are presenting to an audience, you should always be clear kung ano yung sinasabi mo. Gagamit ka na specific words na madaling maintindihan ng audience mo. Okay? So ano pa? So it is also carefully planned. Okay? Paplanuhin mo kung ano ba yung lalamanin ng speech mo. 'Di ba? Ano ba yung topics na dapat na lamanin ng speech na to at paano mo siya i-arrange in a logical manner na magli-lead to understanding dun sa gusto mong message na i-convey sa mga audiences mo. Ayan. So, hindi basta-basta ka magsusulat lang. Actually, when you are preparing a speech, ano pa yun eh, there are several processes in writing speech, hindi ba? Kaya nga, sabi ko sa inyo during our class, kaya ko din ni-require yung mga class presidents ninyo na pabunutin kayo ng numbers 1 to 14. Ayun, para maakuha nyo na yung assigned topic ninyo, para mapaghandaan ninyo. Okay? So by next week kasi, I will require you to draft your speech. So this Friday ay ang ipapasuyo ko lang sa inyo is kahit na holiday siya, mag-gather na kayo ng reference materials ninyo para by next week, Monday or Tuesday, kung ano man yung klase niyo doon ay maida-draft niyo na yung speech ninyo. Okay? So it requires process of revising your speech para maging maayos siya. Okay? Kasi syempre, i-deliver mo pa yan. Pag dinideliver mo yan, doon mo makikita or pinapractice mo, doon mo makikita yung mga words na mahirap bigkasin. So pagka ganun, meron ka pang enough time to change yung mga words na mahirap bigkasin o kaya yung mahirap maintindihan. Okay, so yun. It undergoes a process, okay? Para ma-finalize mo yung speech mo at mas maging comprehensive siya.
Okay? So, yun. And of course, sabi dyan, carefully planned and researched but delivered without a full script. Yun, mas maganda kasi talaga na wala kang full script. Okay? Yung iba naman, siguro nakikita ninyo na may binabasa sila, pero from time to time lang nila tinitingnan yung notes nila, but not per se, binabasa nila yung speech sa harapan ng audience nila. So, yung iba, ang ginagawa lang nila pagka ganun, meron silang script, pero tinitingnan lang nila yon for guide. Baka kasi nawawala na sila sa focus ng kanilang speech. So, but yun nga, of course, pagka kayo ay mag-deliver ng speech, dapat ay hindi nyo siya binabasa. Kasi pagka binabasa nyo siya, para kasing ano ang magiging take ng mga audience mo dun is hindi ka masyadong prepared. Okay, so meron, magkikreate na yun ng negative impression. Okay? So yun, mas mainam na meron ka nalang outline, hawak mo yung outline mo para at least ay alam mo na yung mga susunod na sasabihin mo pa rather than just relying with your script. Okay, o kaya notes, sabi nga dyan, to maintain structure and flow para mawala ka, para hindi ka mawala dun sa sinasabi mo. Okay? So ano pa ba? Siyempre, pag sinabi nating extemporaneous, alam niyo naman yung mga example ng extemporaneous, di ba? Yung mga valedictory speech, yung mga speech ng mga politiko, pagka sila yung nangangampanya, hindi ba? So, pansinin niyo kung ano yung style nila when they are delivering the speech. Di ba? Conversational. And the style is even flexible. Ayan, flexible siya kasi, of course, may time na pagka kasi nakikita mo na nagiging boring na yung pagdi-deliver mo ng speech, you can actually crack a joke, okay? To, of course, break the ice o kaya yung coldness or yung pagiging boring nga ng tawag dito ng speech mo. Okay? So yun, you have to be flexible kasi of course, pag magdi-deliver ka ng speech, ay kailangan pakikiramdaman mo din yung mga audiences mo. Excuse me. Kung sila ay nakikinig pa ba, hindi na ba, mukha ba sila hindi nila interesado sa dinidiscuss mo, yun. Pagka gano'n, nakita mo na, then of course, change your style. Kaya nga sabi dyan, style is flexible. And pag nag-deliver kasi ikaw na isang speech, dapat kasi you should sound natural and connected. Okay? So, ang maganda kasi, pagka-conversational yung tone mo, of course, madaling mag-establish ng connection dyan sa audiences mo. Okay? Okay, so tignan naman natin kung ano ba yung key characteristics ng isang extemporaneous speech. So, syempre, nabanggit ko na kanina, dapat siya ay prepared ka to deliver. Hindi mo siya minemorize. Iba kasi yung minemorize mo eh. Pagka minemorize mo kasi, may tendency dyan na makalimutan mo siya, hindi ba? Lalong-lalo na kung masyado kang napuyot nung gabi kaka-memorize. So, the key is dapat alam mo yung sinasabi mo, kabisado mo yung sinasabi mo at na-research mo talaga yung to the point na kahit anong itanong sa'yo at kahit nakapikit ka ay masasagot mo yung tanong. So, ang secret lang naman doon is that mag-research kang mabuti kung ano yung topic na i-discuss mo. Okay? Saka isulat mo siya in a comprehensive manner. I-organize mo yung pagkakasulat. So, mamaya, ipe-present ko yung structure ng isang extemporaneous speech which is just similar to an impromptu. Okay? So, yun nga, gumamit ka ng notes o kaya outline. So, gumamit ka na ng brief words at saka yung mga mas madaling maintindihan na mga terms. Okay, pwede kang gumamit ng index card. Ayan, okay, o kaya yung speech mo, pero wag mo babasahin, i-print mo yung speech mo sa isang papel, pero wag mo siyang babasahin all throughout. Okay? Then, ano pa ba? So, syempre, napaka-essential ng pagpa-practice. Sabi nga nila, di ba, yung may saying tayo na practice makes everything perfect. So yun, you will have a lot of time to uh, prepare for your speech. Aside from writing it, you should also prepare the delivery. Ayun. Okay? So, kayang-kaya nyo yan. Just enough time for you to write your speech and of course, practice the delivery.
So yan, ano pa ba? Ang isang extemporaneous speech daw ay flexible and adaptable. So nabanggit ko na yun sa inyo kanina. Okay, di ba pwede mong i-adjust nga yung style mo o depende sa tawag dito sa reactions ng mga audiences mo. If you think they are no longer interested, you may crack a joke, so etc. Okay? Conversational tone, observe that tone. Kasi conversational nga ay madali lang siya kasing sundan. Parang nakikipag-usap ka lang sa kanila at pagka ganun kasi, kung ano yung sinasabi mo, it will become highly relatable to your audience. Okay? So now, punta tayo sa purposes ng extemporaneous speech. So these are the four purposes. So katulad lang yan ng purposes of a message. First one is to persuade. Di ba yan yung mga ginagawa ng mga ah, politiko during political campaigns, submitting the advance nila, sinasabi nila yung kanilang mga agenda para iboto nyo sila, inform, o like for example, classroom discussion, wherein inform and educate, wherein I'm delivering a lecture for you to be informed and educated. Yan sa, of course, sa topic na dinidiscuss ko. And of course, entertain, no, di ba? Yung um, mga speech na intended to, of course, entertain. So, ano nga ba yung mga examples ng extemporaneous speech? So, aside dun sa mga binigay ko na examples, na yung mga speech, mga political during meeting the advance, yung classroom discussion. Okay, so tingnan nga natin. Try nyo magsulat at sa inyong mga notebook while watching this and tingnan nyo kung merong tatamang sagot or kaya meron tayong kaparehang sagot. Of course, the first one is valedictory speech. Okay? It is an extemporaneous speech. So makikita niyo yung ibang mga nagdi-deliver ng valedictory speech, yung iba, binabasa nila, then others naman talagang pinaghandaan nila. Okay? So pagka kasi deliver ka ng speech, tatandaan mo yung mga information na dapat mo talagang i-highlight sa speech mo at wag mo kakalimutan yung pinaka-core message ng speech mo kasi pagka yun ay ginawa mo, you will excellently deliver your speech. O, pati yung mga opening and closing remarks ng mga officials on an event. Ayan, with a theme. Kasi pinaghahandaan din nila yan, di ba? Sa graduation niya, may mga keynote speech. Tapos merong theme doon. Ayan, so ginagawa nila yung speech nila aligned doon sa theme ng isang event. So pinaghahandaan din nila yan, nire-research din nila. Diba? Yung mga speakers sa mga graduation or commencement exercises. O the other one, yung a teacher delivering the lessons like what I am doing now. Okay, and ano pa, a research or product or business proposal presentation. So yun ay isang example din ng isang extemporaneous speech. Ayan, mga speeches sila kasi they follow a certain pattern, a certain tawag dito, parts. Yan, which allows them to logically write or deliver their speech. Okay? So we have a question here. Given that na nabanggit ko na yung mga ibang bagay about writing or preparing for an extemporaneous speech. Now, answer this. Okay? So, do I need to deliver the speech in verbatim as I have written it? O, kailangan daw ba na dineliver mo yung speech mo? Pagka-deliver mo yung speech mo ay ganun mismo sa pagkakasulat mo? In verbatim, ibig sabihin word for word. Siyempre, hindi. Kasi di ba kanina nabanggit ko na you may actually use an index card o kaya a presentation slide. At yun nga, dapat ay alam mo talaga yung sinasabi mo. Well, research mo siya at napaghandaan mo mabuti. Okay? So, it will allow you to actually refrain from taking notes, deliver your speech confidently. Kung na-research mo siya mabuti at napaghandaan mo siya at pinagpraktisan mo siya ng maigi. Okay? Kasi nga, ito kasi din yung napansin ko having notes may sometimes make or break your presentation. Lalong-lalo na kung pagka kinakabahan ka. Kasi baka mamaya, imbis na okay na yung presentation mo, yung pagkakadeliver mo ng speech, tapos tumingin ka pa sa notes mo, nagkataon yung notes na
tinignan mo ay hindi na nakasync doon sa dinidiscuss mo, di ba? Nalito ka na, ayan. Iba na yung nasasabi mo. So, nakakadagdag pa siya sa kaba. Kaya nga, yung notes may make or break your presentation. Kaya mas mainam talaga na kabisado niyo siya, alam niyo yung sinasabi niyo, at talagang pinaghandaan niyo siyang mabuti. Okay? So ngayon, paano nga ba mag-prepare ng isang extemporaneous speech? Yun. So, isa-summarize ko lang yung mga diniscuss ko kanina. Of course, one is that i-research nyo muna yung topic na i-deliver ninyo at more than that, you have to understand the topic. Okay? Kailangan mong intindihin kung ano ba yung topic na assigned sa'yo. Kasi sabi nga nila, paano mo ituturo yung isang bagay, which is ito yung lagi kong sinasabi sa mga estudyante ko, para mo ituturo yung isang bagay na ikaw mismo o hindi mo alam or hindi mo kabisado. The key is, dapat kabisado mo, naiintindihan mo yung i-discuss mo, okay? Kasi pagka ganun, it will help you to become more confident in delivering, okay? Anything, aralin mo yung mga bagay na patungkol dyan sa topic na assign sa'yo, okay? So yun, that will help you to, of course, avoid being nervous. Kasi syempre pag prepared ka, handa ka, alam mo yung sasabihin mo. Hindi ka naman kakabahan, di ba? Ang kakabahan lang dyan ay yung hindi masyadong nag-prepare. O kaya yung hindi confident. Yung mga hindi na masyadong nag-prepare. Okay? So yun, pagka na-research mo na yung topic, ayan, isulat mo na siya. Pero, ang gawin mo muna, gawan mo muna siya ng outline. Okay? So, sa topic na ito, ano ba yung dapat ma-discuss? Di ba? Ano ba yung mga importanteng bagay? Katulad ng halimbawa, di ba? Yung first lesson natin is about the process of communication. Hindi ko, di ba, doon sa topic na yun na diniscuss ko, hindi ko naman siya agad, um, hindi ko naman agad, pinresent yung mismong process, yung mga models, hindi ba? Dapat hinimay-himay ko muna, inintroduce ko muna. Okay, so binreakdown ko yung mga topics first, i-present ko muna yung definition ng communication, hindi ba? O pagkatapos nun, inisa-isa ko yung mga, ah, tawag dito, yung mga, um, ano na, inisa-isa ko yung mga elements. Ayan, sorry, naghang na ang lola. Elements in a communication process. Ano ba yung source, message, receiver, channel, effect, feedback. Ayun, saka ko pa lang diniscuss yung process ng communication gamit yung iba't ibang models of communication na diniscuss natin. Hindi ba ganon? So, yun, sana naintindihan ninyo. And after that, if sa kanya na practicing yung speech na sinulat ninyo. Ito na yung sinasabi ko sa inyo. Practice in a way na i-deliver nyo na yung speech ninyo. Kasi nga, importante yan, sabi ko sa inyo kanina, kasi dun nyo makikita o malalaman kung yung mga words na pinili ninyo ay mahirap ba siyang i-pronounce o yung nabubulol kayo pagka pinronounce ninyo. Pagka ganun, papalitan niyo siya ng word na mas madaling bigkasin. Okay, mas madaling maunawaan. Kung hindi niyo makuha sa practice, palitan niyo na lang. Okay? Kasi naman magkanda bulol-bulol kayo. So it will affect your performance. Okay? So now, ano ba yung structure ng isang extemporaneous speech? First one, of course, meron kang introduction. I-introduce mo kung patungkol saan ba yung speech. So there are many ways kung paano i-introduce yung isang topic. Okay? Pwedeng plainly sabihin mo na lang na, okay, so for this morning, I am going to present or talk about, di ba, yung concerns regarding doon sa um, mga nangyayari sa bansa natin, specifically yung issue ni kung talagang tama ba yung ginawa ng gobyerno or ni BBM na talagang ipadala na lang si Duterte doon sa Hague, di ba, to be trialed by the ICC. So yung ganun. There are also a creative way of doing that. Okay? Pwede mong simulan sa isang quote. Ayan, na mapapaisip sila. And kasi, napaka-importante kasi ng introduction. So, dapat dito pa lang sa part na to, nakuha mo na yung attention ng audience mo. Kasi pagka ganon, di ba, pakikinggan ka na nila all throughout kasi ang sasabihin nila sa iyo na, ba, mukhang interesting tong ano
tong topic na to kasi ang ganda ng introduction niya. Okay? Then of course, punta ka na sa main points. Ano ba yung argument mo? Ayan. Kung bakit hindi dapat ganun ang ginawa kay Duterte. How many points ang kailangan mong i-present. And of course, yung mga points mo ay supported by facts. Kaya nga dapat mo siyang i-research. Diba? Hindi yun dahil sa opinion mo lang. Hindi. You're talking to an audience. Kasi they considered you as a credible source also. So dapat yung mga sinasabi mo should also come from reputable sources or credible sources. Okay? And of course, conclusion. So with that having said, ano na yung insight mo or yung pinaka-stand mo doon sa topic na ipinresent mo, di ba? Ayan, sa iyong perspective din, sa iyong point of view. Okay? So ito na yun. Nabanggit ko na kanina na summarize ko na pala, ba? So, dito sa main points, you should have 2 to 3 main points. Okay na yun, wag na masyadong mahaba. Kasi 2 is very short one. So, pagka 4 na kasi ay baka maboring na yung ano mo, yung mga audience mo. So nakikita niyo naman ngayon, di ba? Napaka-short na attention span ng audience. So, I guess 3 points is okay na. Okay? Oh, sa conclusion, you have to summarize yung key arguments. At syempre, pagka ganon, ang purpose mo dyan, you should leave the audience with a lasting impression. Minsan pa nga, yung ibang mga nagde-deliver ng speech, nagiiwan na lang sila na isang question na mapapaisip sila. So, yun. So, kung napansin ninyo, di ba, dapat ang speech ay strong mo siya i-open at strong mo din siya i-close. Yun ang pinaka-importante doon. Okay? Kasi syempre, yung first impression mo sa intro and yung conclusion kung paano mo siya in-end. So, dapat mag-leave siya ng isang impression. Okay? Na talagang mapapaisip ka at mag-create ng impact doon sa mga audiences mo. So, ganun siya. Okay? So, example, ito na yon, isa pang example. Should the Philippine government stop dole-out programs? So, ano ba yung mga dole-out programs na ini-implement ng gobyerno? When we say dole-out, ito yung mga programang hindi require ng uh, gobyerno yung masyadong initiative from the uh, people or the recipients. Like for example, 40s, yung mga ganyan. Those are dole-out programs. Okay? Kasi imbis na gamitin ka sana ng gobyerno, yung pera para bigyan ng mga livelihood programs or kabuhayan or trabaho yung mga Pilipino, mga kapwa nating Pilipino na hindi pinalad sa buhay ay nagbibigay na lang sila ng mga benepisyo in terms of monetary benefits. Okay, di ba? Kasi sa konsepto kasi ng development ay hindi maganda yun. So, ano ba yung nagiging epekto noon? Katulad na nakikita natin ngayon, di ba? Hindi naman talaga siya nagagamit sa purpose, di ba? Na kunwari, pampaaral sa anak. Di ba? Ngayon, yung ibang balita dyan, sinasabi na pinangsusugal daw pala ng mga magulang yung mga perang ibinibigay for peace. So, with that topic, how are you going to introduce the topic? O, tapos, what are your main points? And ano yung conclusion na pwede niyong ibigay dito sa topic na ito? So, ganun yung gagawin niyo. And I hope ay naintindihan ninyo yung discuss ko kanina. So, ano pa ba? Okay. Yung keys to delivering an excellent extemporaneous speech, ito yung mga bagay na dapat yung tatandaan. Okay, let me just reiterate some points. So, make sure you know what you are saying, like what I've been mentioning a while ago. And of course, the key points. At of course, know your purpose. Okay? Do sa apat na yun, ano ba yung purpose mo? To persuade, to inform lang ba? To educate? Or to entertain? So, yan. Depende yan kung ano nga yung gusto mong iparating. Okay? So, ano pa? Ito pa pala, meron pa akong mga bilin sa inyo. Kailangan focus ka dun sa sinasabi mo. Okay? Huwag mong hahayaan yung sarili mo na ma-distract. Okay? So, in my next topic, i-discuss ko sa inyo kung ano ba yung mga strategies para
hindi ka ma-distract para ma-retain mo yung focus. So, basta ang masasabi ko lang doon, pag magdi-deliver ka ng speech, huwag kang titingin sa isang particular na tao. Okay? Kasi ang danger doon, malay mo baka mamaya yung tao na yun ay biglang, 'di ba, portray ng isang negative reaction. Kaya ako sumibangot, gano'n, 'di ba? Kasi syempre pag sumabangot siya, ibig sabihin hindi siya nag-a-agree sa sinasabi mo. Pagka gano'n, mawawala yung confidence mo. Kaya sa mga lectures ko na ganito, ang sinasabi ko sa kanila, huwag kang titingin sa isang tao. Parang ang tingin mo lang yung parang pagkukuha ka ng picture naka-wide shot, gano'n, yung wala kang particular na tinitignan. Yan. To, of course, maintain your confidence. At do not ever say sorry kung halimbawa nagkamali ka. Okay? Kita nyo dito sa presentation ko, di ba kahit na minsan naglalag ako, I do not say sorry kasi that's number one rule sa isang pag-deliver ng isang presentation. Okay? Pag na-distract ka, do not ever, just continue. Okay? Continue, halimbawa nabulol ka, ulitin mo lang ulit na sabihin yung word na bulol ka, then go on. Do not say sorry. Okay? Kasi you admit na kamali ka. Although yes, nagkamali, pero of course, pagka ganun kasi, nawawala yung confidence ng audience mo sa'yo. Just go on, okay, with your presentation. And of course, you have to maintain your confidence. Okay? Maintain mo yan. Actually, minsan nga nadadaig ng mga taong confident yung magagaling na magsalita talaga. Kasi nadadala sila ng confidence. So, ganun yun. Sa confidence nila, some people, the audience are being blinded by the errors. So, siguro witness na kayo ng isang ganong presentation na uh, very confident siya sa delivery. Nahahandle niya kasi yung mga mistakes, yun kasi yun. Diba? Kumpara sa isang tao na, yes, magaling nga siya, but kulang naman siya sa confidence. Yun kasi ang importante eh. Carry yourself better and of course, kailangang ipakita mo na you are confident. Okay? Kasi nga pagka-confident ka, people or your audience will be blinded with your mistakes. Ganon. So, ang naalala ko nga dun sa isang pelikula na panood ko, yung Gladiator, di ba? Sabi doon, if you want to win, yan, I win the crowd. Okay? So how do you win a crowd ba? 'Di ba? O di maintain your it is by maintaining your confidence na hindi ka nagpapakita ng fear na ikaw ay nininervyos. Ayan, okay? So, yun lang. I guess wala nang susunod na style. Meron pa pala. Ayan. So, the only difference of extemporaneous versus impromptu speech is that, syempre, yung extemporaneous speech, pinaghahandaan. While yung impromptu ay hindi masyado or hindi. Kasi nga, hindi mo nga alam kung ano yung topic na or yung question na itatanong sa'yo. Okay, saka yung delivery niya ay on the spot. On the spot to the point na hindi mo naman kasi alam nga kung ano yung question na itatanong sa'yo. But, still, sabi ko nga sa inyo kanina, pagka kayo ay nag-deliver ng impromptu, you should observe yung structure ng isang speech. So, dapat may introduction pa rin, may main points ka pa rin, at meron ka pa rin yung speech. Okay? So, ito naman, dahil hindi nga siya masyado pinaghandaan, okay lang siya na less formal. Okay? So, yun lang for this recorded video lecture and I hope na after watching this recorded video lecture, you will start preparing your speech kasi binigyan ko na nga ng instruction yung mga class presidents na pabunutin kayo ng number 1 to 14. At saka pagka pinorward na nila sa akin yung um, assigned numbers ninyo, saka ko i-release yung assigned topic ninyo. Okay, so madali lang naman siya at all the topics actually are very, very interesting. Okay, so you just need to research and prepare carefully. Okay, so yun lang. So by Monday or Tuesday, I hope ay dala nyo na yung mga reference materials ninyo at yung session natin by then ay ilalaan natin sa pagdadraft ng inyong speech. So bago kayo umuwi,
kailangang ibigay nyo sa akin yung copy ng speech. At bago nyo isubmit sa akin, picturean nyo na lang. Okay? Para yun yung references ninyo na, yun yung sinulat nyo at yun yung i-revise ninyo. Okay? Kasi kung masyadong ibang-iba yung ipipresent nyo na speech doon sa final draft ninyo, I will not allow you to deliver I will not actually allow you to take the final exam which is the impromptu. Kasi doon ko kukuhanin yung sa final speech niyo, doon ko kukuhanin yung question na itatanong ko sa inyo for the impromptu. Okay? So, yun lang and good luck sa inyong exams at sana ay matapos natin lahat yung practical exam ninyo bago mag bakasyon or bago mag-end yung SEM. Okay? See you next week.